Kumusta po kayo mga kaibigan ng puso? Saan man kayo naroroon sa sandaling ito? Sa gitna ng inyong mga gawain o sa katahimikan ng inyong tahanan, ako po ang inyong lingkod at malugod ko kayong sinasamahan sa isa na namang paglalakbay. Sabi nila, ang kayabangan daw ay baluti ng mga pusong sugatan. Isang pader na itinatayo natin upang itago ang ating mga kahinaan. Pero paano kung ang pader na yon ay gumuho? At sa pagbagsak nito, sa gitna ng mga abo at alikabok, ay doon pala natin matatagpuan ang isang pag-ibig na hindi inaasahan? Ang hangin sa loob ng conference room ng Hiraya Innovations ay tila maaaring hiwain ng kutsilyo sa sobrang tensyon. 10 pares ng mata mula sa pinakamataas na ehekutibo ng kumpanya ay nakatutok sa nag-iisang screen sa harapan. Doon, sa itim na display, ay kumikislap ang isang salita sa kulay pula. Tila dugong dumadaloy sa puso ng kanilang teknolohiya. System failure. Ito ang Maharlika Engine, ang pinakabagong obra maestra ng Hiraya Innovations. Isang AI core na nagkakahalaga ng $2 milyong at ang susi sa €100 milyong na kontrata mula sa mga German investors. At sa loob ng 6 na linggo, ito ay isang mamahaling piraso ng basura. Sa gitna ng lamesa, nakaupo si Likhalia Isabel Corpus, ang CEO. Ang reyna ng kanyang itinayong imperyo. Bawat hibla ng kanyang buhok ay nasa perpektong ayos. Ang kanyang suot na itim na blazer ay tila isang baluti. Ngunit sa ilalim ng malamig at kontroladong anyo, ang kanyang puso ay tumatambol na parang makinang gustong kumawala. 6 na linggo, ang boses niya ay mahinahon ngunit may talim. 6 na linggo at ang mga engineer natin mula sa pinakamagagaling na universidad sa mundo ay hindi mahanap ang sira. Anong klaseng kalokohan ito? Walang nangahas na sumagot. Ang katahimikan ay binasag lamang ng mahinang pag-click ng kanyang ballpen sa ibabaw ng makintab na mesa. Sa gilid ng silid, malapit sa pinto, isang anino ang gumalaw. Si Sinag Sid Aguinaldo, nakasuot ng kulay abong uniforme ng maintenance, ay tahimik na tinatapos ang pag-aayos ng nakausling wire ng aircon. Hindi siya bahagi ng pulong. Isa lamang siyang multo sa gitna ng mga naglalakihang ego. Dala niya ang isang tasa ng kape, ang tanging pampagising niya sa mahabang araw. Sa kanyang tabi, ang Vice President na si Rafael Serrano ay bumulong kay Likha. Ang kanyang boses ay tila pulot, ngunit ang mga salita ay lason. Leah, the Germans are threatening to pull out. The board is getting nervous. Kailangan nating ipakita na may control ka pa rin. We need someone to take the fall. Ang mga salitang iyon ang nagsilbing mitsa. Ang pressure, ang pagod, ang takot na bumalik sa putik na kanyang pinanggalingan, lahat ay sumabog. Sa hindi inaasahang pagkakataon, habang papalabas si Sinag, natabig ng kanyang siko ang maliit na mesa. Ang tasa ng mainit na kape ay tumapon sa sahig. Lumikha ng isang tunog na sa sobrang tahimik ng silid ay parang isang pagsabog. Splat! Lahat ng mata ay napalingon sa kanya. Kay Sinag, ang maintenance guy. Nakita ni Likha ang perpektong target. Isang walang pangalan, isang walang mukha. Isang taong maaaring sisihin sa lahat ng kanyang frustrasyon. Ikaw, sabi niya. Ang kanyang boses ay biglang tumaas. Napahinto si Sinag. Ang kanyang likod ay nanigas. Dahan-ahan siyang lumingon. Ang kanyang muka ay blangko. Anong pangalan mo? Tanong ni Likha. Tumatayo na ngayon. Ang kanyang presensya ay tila pinupuno ang buong silid. Sinag Aguinaldo po, ma'am. Sagot niya, ang boses ay magalang. Sinag Aguinaldo. Inulit ni Likha ang pangalan. Tila nilalasap ang bawat pantig. Ang maintenance. Sabihin mo sa akin, Mr. Aguinaldo, sa tingin mo ba'y madali lang ang trabaho namin dito habang nagkakape ka lang, ang buong kumpanya ay nalulot?
Hindi umimik si Sinag. Yumuko lamang siya para pulutin ang basag na tasa. Ngunit hindi pa tapos si Likha. Ang galit sa loob niya ay naghahanap ng malalabasan. Lumakad siya palapit kay Sinag. Ang tunog ng kanyang takong ay umalingaw-ngaw sa sahig. Tumayo siya sa harapan nito, nakatingin mula sa itaas. Ang mga engineer ko na may mga degree mula sa MIT at Harvard ay hindi ito maayos, sabi niya. Itinuturo ang screen. Pero baka ikaw, Mr. Maintenance, baka may alam ka. Baka may magic ka dyan sa dala mong toolbox. Ang pangungutya sa kanyang boses ay malinaw. Ang iba sa silid ay nagsimulang magbulungan, ang ilan ay may halong pagtawa. Itinaas ni Sinag ang kanyang ulo. Walang takot sa kanyang mga mata, tanging isang malalim na katahimikan. Hindi po ako sigurado, ma'am, sabi niya ng mahina. Ang sagot na yon, ang kawalan ng takot, ang lalong nagpagalit kay Likha. Ito na ang sukdulan. Sa isang iglap, sa harap ng kanyang buong board, gumawa siya ng isang desisyon na babago sa kanilang mga buhay magpakailanman. Sige, sabi niya, isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Gawin nating mas interesante ito, isang hamon, isang pusta. Humakbang siya palapit pa. Ang kanilang mga muka ay ilang pulgada na lang ang pagitan. Ang buong silid ay naghihintay, pigil ang hininga. Ayusin mo ang Maharlika engine, Mr. Aguinaldo. Ang bawat salita ay mabagal at malinaw, para marinig ng lahat. Ayusin mo ang problemang hindi kayang ayusin ng pinakamagagaling kong tao. At kapag nagawa mo, huminto siya. Hinayaang mabitin sa ere ang tensyon. Kapag nagawa mo, sa harap nilang lahat, pinapangako ko, pakakasalan kita. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Ang mga panga ay nangalaglag. Maging si Rafael ay napatingin kay Likha, hindi makapaniwala. Ang hamon ay hindi lamang isang pusta. Ito ay isang pampublikong pagpapahiya. Isang imposibleng gawain na idinisenyo para wasakin ang kahit anong natitirang dignidad ng lalaki sa harapan niya. Inaasahan ni Likha na makita ang takot, ang pagkahiya, ang pagmamakaawa sa mga mata ni Sinag. Ngunit wala siyang nakitang ganoon. Sa halip tumingin si Sinag diretso sa kanyang mga mata. Sa loob ng ilang segundo, tila sila lang ang tao sa mundo. Nakita niya ang isang bagay sa mga mata nito. Hindi galit, hindi takot, kundi isang kislap ng determinasyon na hindi niya inaasahan. Dahan-dahan, tumango si Sinag at sa gitna ng katahimikan, sa harap ng reyna at ng kanyang korte, nagsalita siya. Ang kanyang boses, kahit mahina, ay umalingaw-ngaw na parang kulog. Isang salita. Tinatanggap ko. Ang balita ay kumalat sa Hiraya Innovations na parang apoy sa tuyong damo. Hindi na ito isang simpleng pulong, isa na itong alamat. Ang hamon ng reyna, ang kasal o kabiguan. Sa bawat sulok, sa bawat water cooler, sa bawat chat group, ang pangalan ni Sinag Aguinaldo ay pinag-uusapan. Para sa kanya, ang mga bulungan ay parang mga bubuyog na umiikot sa kanyang tainga. Narinig mo ba? Siya raw yung mapapangasawa ni Ma'am Lia. Kawawa naman. Ginawa lang katatatawanan. Imposible. Anong alam ng isang janitor sa AI engine? Hindi sila pinansin ni Sinag. Ang kanyang mukha ay nanatiling kalmado. Isang maskara ng kawalang pakialam. Ngunit sa loob-loob niya, isang bagyo ang namumuo. Hindi galit, kundi ang bigat ng isang lumang sugat na muling binuksan. Habang naglalakad siya sa pasilyo, ang bawat hakbang ay tila isang pagbabalik sa nakaraan. 5 taon na ang nakalipas. Hindi siya si Sinag ang maintenance. Siya si Engineer Aguinaldo, isa sa pinakamagaling na diagnostic engineer ng dati niyang kumpanya. Bata, puno ng pangarap, at may angking talino na hindi natututunan sa libro. Isang gabi, natuklasan niya ang isang kritikal na depekto sa disenyo ng isang bagong produkto. Isang maliit na pagkakamali
na maaaring magdulot ng malaking sakuna. Ipinaglaban niya ito, ipinakita ang kanyang datos sa kanyang boss, ang taong tinitingala niya. Ngunit ang kanyang boss, sa takot na masira ang sariling reputasyon, ay ibinasura ang kanyang babala. At nang sumabog ang problema, nang malugi ang kumpanya ng milyon-milyon, iisang pangalan ang itinuro. Sinag Aguinaldo. Siya ang sinisi, siya ang tinanggal. Ang kanyang pangalan ay nilagay sa itim na listahan ng industriya. Walang tumanggap sa kanya. Ang kanyang mga pangarap ay naging abo. Para mabuhay at masuportahan ang kanyang nakababatang kapatid, tinanggap niya ang anumang trabaho. Hanggang sa napadpad siya sa Hiraya Innovations bilang isang anino na nag-aayos ng mga sirang ilaw at baradong lababo malayo sa mga makinang minsan niyang minahal. Mr. Aguinaldo, isang boses ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Si Rafael Serrano, ang Vice President, ay nakatayo sa kanyang harapan. May isang pekeng ngiti sa mga labi. I heard what happened. Grabe ang ginawa sa'yo ni Leah. Masyadong nadala ng emosyon, sabi ni Rafael. Ang kanyang tono ay puno ng huwad na pakikiramay. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang, I can help. Tinitigan ni Sinag si Rafael. Nakita niya ang kislap sa mga mata nito. Ang kislap ng isang oportunista. Hindi siya nagsalita. Tumango lang siya ng bahagya at nagpatuloy sa paglakad. Naramdaman niya ang panganib sa taong yon, isang bagay na mas malalim kaysa sa simpleng alitan sa opisina. Nilisan niya ang malamig at modernong gusali ng Hiraya at nagtungo sa isang maliit na kalye sa Quiapo. Doon, sa gitna ng ingay at gulo, ay nakatayo ang isang maliit na pinto na may kupas na karatula. Kapihan ni Lolo. Pagpasok niya, ang amoy ng lumang kahoy, grasa at bagong timplang kape ang sumalubong sa kanya. Ito ang kanyang santuwaryo. Ang lugar na ito ay dating paggawaan ng kanyang lolo, isang henyo sa mekanika na nagturo sa kanya ng lahat ng bagay na hindi kayang ituro ng unibersidad. Ang mga makina, apo, sabi noon ng kanyang lolo, ay may sariling kaluluwa. Kailangan mo lang matutong makinig. Dumiretso si Sinag sa likod ng kapihan. Doon, sa ilalim ng isang lona, ay nakatago ang isang lumang baul na gawa sa kahoy. Binuksan niya ito. Sa loob ay ang mga gamit ng kanyang lolo, mga wrench na kinakalawang, mga screwdriver na may kahoy na hawakan, at isang lumat gasgas na stethoscope na ginagamit nito para pakinggan ang mga makina. Inilabas niya ang isang makapal na kwaderno. Ang mga pahina nito ay naninilaw na, puno ng mga sulat kamay at komplikadong mga guhit. Ito ang journal ng kanyang lolo, ang Biblia ng kanyang kaalaman. Hinaplos niya ang takip nito. Dito, wala siyang pakialam sa mga degree o posisyon. Dito, ang mahalaga lang ay ang pag-unawa sa kung paano gumagana ang mundo. Sa bawat tornilyo, bawat gear, bawat daloy ng kuryente. Ang hamon ni Likha Corpus ay isang pagpapahiya. Pero para kay Sinag, isa rin itong pagkakataon. Isang pagkakataon para bawiin ang dangal na ninakaw sa kanya. Isang pagkakataon para patunayan, hindi sa kanila, kundi sa sarili niya, na ang talino ay hindi nasusukat sa diploma na nakasabit sa pader. Kinuha niya ang isang kopya ng blueprint ng Maharlika engine na nakuha niya mula sa isang kaibigang engineer. Ipinatong niya ito sa ibabaw ng mesang gawaan. Ang mga komplikadong circuit at software architecture ay nakalimbag sa papel. Ang mga engineer ng Hiraya ay nakatingin dito sa loob ng 6 na linggo, naghahanap ng error sa code, isang bog sa software. Pero hindi doon tumingin si Sinag. Ang kanyang mga daliri ay marahang dumausdos sa bahagi ng physical assembly. Ang mga motor, ang mga cooling fan, ang mga vibration dampener. Ang kanyang mga mata ay nanliit. Tinitingnan ang isang bagay na napakaliit, napaka-basic,
na walang sino man ang nag-abalang pansinin. Isang maliit na tala sa ibaba ng pahina. German-engineered metric hardware, US calibrated software interface, dalawang magkaibang mundo, dalawang magkaibang sistema, at sa isipan ni Sinag, isang ideya ang nagsimulang mabuo. Isang ideya na napakasimple ngunit napakalalim. Isinara niya ang kanyang mga mata at sa dilim, narinig niya ang boses ng kanyang lolo. Huwag kang tumingin sa kung ano ang mali, apo. Pakinggan mo kung ano ang kanyang sinasabi. Sa sandaling iyon, alam na ni Sinag kung saan magsisimula. Sa ikakwating palapag ng Hiraya Innovations, sa loob ng kanyang salaming opisina na tanaw ang buong Distrito Diwa, si Lika Corpus ay hindi mapakali. Ang pagsikat ng araw ay tila isang mapanuyang paalala ng isa na namang araw ng kabiguan. Pagsisisi. Iyon ang salitang gumugulo sa kanyang isipan. Hindi dahil sa tingin niya ay mali ang ginawa niyang paghamon, kundi dahil sa tingin niya ay nagpakita siya ng kahinaan. Ang mawalan ng kontrol, kahit sa isang saglit ay isang kasalanang hindi niya mapapatawad sa kanyang sarili. Ma'am, narito na po ang kape ninyo, sabi ng kanyang executive assistant, maingat na inilapag ang tasa sa kanyang mesa. Salamat, sagot ni Likha. Ang kanyang mga mata ay hindi umaalis sa monitor sa kanyang harapan. Doon, sa isang maliit na bintana sa screen, ay ang live feed mula sa CCTV camera ng laboratorio kung nasaan ang Maharlika engine. At sa gitna ng kuha, si Sinag Aguinaldo. Pinanood niya ito. May kung anong pagkasuklam at, aminin man niya o hindi, may kaunting kuryosidad. Inaasahan niyang makikita itong natataranta, nagkakamot ng ulo o sumusuko. Pero hindi. Ang lalaki ay kalmado. Masyadong kalmado. Nakita ni Likha kung paano siya pinalibutan ng mga engineer. Narinig niya, kahit sa isip lang, ang kanilang mga kantyaw. Hoy, Mang Kape, baka gusto mong plansahin yan. Baka kulang lang sa WD-40, boss. Ngunit si Sinag ay tila bingi. Gumagalaw siya ng may tiyak na layunin. Ang kanyang atensyon ay nasa makina lamang. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang pangalan ang lumitaw sa screen na nagpatigas sa kanyang panga. Herr Schmidt, ang German investor. Huminga siya ng malalim bago sagutin. Mr. Schmidt, good morning. Fräulein Corpus, ang boses sa kabilang linya ay malamig na parang yelo. It has been 6 weeks. My associates are becoming impatient. You promised us a miracle. All we have is a $2 million paperweight. You have until Friday. No extension. Click. Ibinaba niya ang telepono. Biyernes, 3 araw mula ngayon. Ang bigat sa kanyang dibdib ay lalong tumindi. Ang lahat ng kanyang pinaghirapan, ang pagtakas mula sa kahirapan, ang mga gabing walang tulog, ang mga sakripisyo, ay maaaring maglaho na parang bula. Ang kanyang isipan ay lumipad pabalik sa isang madilim at masikip na silid-aralan. Siya ay 18 taong gulang, isang scholar mula sa probinsya, payat at gutom. Sa harapan, ipinipresenta niya ang kanyang thesis, ang kanyang obra maestra, isang konsepto ng software na pinagpuyatan niya ng 1 taon. Ang kanyang propesor, ang taong tinitingala niya, ay nakangiti habang pinapalakpakan siya. Kinabukasan, nalaman niyang ang konsepto niya ay napatent na. Sa ilalim ng pangalan ng propesor, hinarap niya ito at ang natanggap niya ay hindi pa umanhin, kundi isang pangungutyang tumatak sa kanyang kaluluwa. Ikaw, sabi nito, tumatawa. Sino ka ba? Isang probinsyana na walang pera, walang pangalan. Kahit gaano ka pa katalino, sa mundong ito, ang mahalaga ay kung sino ang may kapangyarihan. At ikaw, Likha, wala kang kahit ano. Sa araw na yon, isinumpa niya, hindi na siya muling magiging mahina, hindi na siya muling aapihin. Gagamitin niya ang kanyang talino bilang sandata at bubuo siya ng isang pader sa paligid ng kanyang puso na gawa sa pera, kapangyarihan at kayabangan. At ngayon,
Ang pader na yon ay unti-unting nagkakabitak. I-forward mo sa akin ang lahat ng technical reports tungkol sa Maharlika. Utos niya sa kanyang assistant sa intercom. At sabihin mo sa engineering department, ibigay nila kay Mr. Aguinaldo ang anumang kailangan niya. Full cooperation. Kahit ang pagsabi ng pangalan nito ay tila mabigat sa kanyang dila. Bumalik ang kanyang tingin sa CCTV feed. May kakaibang ginagawa si Sinag. Hindi niya tinitingnan ang mga diagnostic monitor. Wala siyang hawak na laptop. Sa halip may kinuha siya sa kanyang bag. Isang lumang stethoscope na pakunot ang noo ni Likha. Ano ang gagawin nito? Titingnan ang pulso ng makina? Pinanood niya habang maingat na inilalagay ni Sinag ang dulo ng stethoscope sa iba't ibang bahagi ng metal na katawan ng Maharlika. Ipinikit nito ang kanyang mga mata. Ang kanyang buong katawan ay nakatuon. Ang kanyang ulo ay bahagyang nakatagilid na para bang may pinakikinggan siyang isang lihim na bulong na siya lang ang nakakarinig. Ang mga engineer sa paligid ay nagtawanan. Ngunit si Likha ay hindi tumatawa. Sa kilos na yon, sa kakaibang metodong yon, nakita niya ang isang bagay na hindi niya nakita sa kanyang mga empleyadong may matataas na pinag-aralan. Hindi arogansya, hindi pagpapakitang gilas. Nakita niya ang debosyon, isang malalim at tahimik na koneksyon sa pagitan ng tao at ng makina. Isang bagay na luma, isang bagay na totoo. At sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Likha ang isang emosyon na matagal na niyang ibinaon. Pagdududa. Hindi sa kakayahan ni Sinag, kundi sa sarili niyang pananaw sa mundo. Sa loob ng malamig at maingay na laboratorio, si Sinag ay nasa sarili niyang mundo. Ang mga tawanan at mapanuyang komento ng mga engineer ay ingay lamang sa kanyang paligid, katulad ng ugong ng mga bentilador at pag-click ng mga relay. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang tunog na dumadaloy mula sa metal na balat ng Maharlika sa pamamagitan ng luma niyang stethoscope at diretso sa kanyang tainga. Ang itinuro sa kanya ng kanyang lolo ay simple. Lahat ng bagay na gumagalaw ay lumilikha ng tunog. At sa bawat tunog, mayroong ritmo. Kapag ang isang makina ay nasa perpektong kondisyon, ang ritmo nito ay parang isang kanta, isang perpektong armonya. Ngunit kapag may sira, kahit gaano kaliit, nagkakaroon ng disonansya, isang nota na wala sa tono. At narinig niya ito, isang napakaliit, halos hindi marinig na panginginig. Isang hum na may kasamang bahagyang buzz. Hindi ito electrical, hindi ito software, ito ay pisikal. Isang vibration na hindi dapat naroroon. Idinilat niya ang kanyang mga mata. Kailangan kong makita ang system logs. Sabi niya sa pinakamalapit na engineer. Isang aroganteng binata na nagngangalang Migs. Tinaasan siya ng kilay ni Migs. System logs? Para saan? Babasahin mo? Hindi ka naman marunong niyan. Kailangan ko lang makita ang timestamp ng initial failure. Mahinahong paliwanag ni Sinag. At ang mga access records sa server room bago ang event na yon. Nagtawanan ng grupo. Wow, detective na pala ang maintenance ngayon. Mr. Aguinaldo, ang system logs ay classified. For level 4 engineers and above only. Utos yan ni Sir Rafael, sabi ni Migs. Binibigkas ang pangalan ng Vice President na may halong paggalang at takot. Alam ni Sinag na hindi siya mananalo sa argumento. Si Rafael ang naglagay ng harang na ito. Pero bakit? Ano ang ayaw niyang makita ng iba? May naalala si Sinag. Ang mga bagong empleyado, para matuto, ay binibigyan ng access sa isang sandbox system, isang kopya ng live system kung saan maaari silang mag-ensayo. At sa sandbox na yon, mayroong cached version ng mga lumang logs. Hindi ito kompleto, ngunit baka sapat na. Nang mag-coffee break ang lahat, maingat siyang lumapit sa isang bakanteng terminal. Gamit ang isang generic low-level access code na alam ng lahat ng staff, pumasok siya sa sandbox. Mabilis niyang hinanap ang mga cached logs
mula sa araw ng pagkasira ng Maharlika. Ang kanyang mga mata ay mabilis na gumalaw. Sinusuri ang libu-libong linya ng code at data. At pagkatapos, nakita niya ito. Isang anomalya, isang blankong espasyo, isang 9 na minutong gap sa data stream, eksaktong 15 minuto bago ang unang critical error ng Maharlika. Ang data ay hindi nawawala dahil sa error. Ang data ay sadyang tinanggal. At ang pagtanggal ay ginawa ng may mataas na antas ng access. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa kanyang likuran. Hindi ito simpleng sira. Ito ay sinadya. Ngunit kailangan niya ng patunay. Ang catched log ay hindi sapat. Kailangan niya ng isang bagay na pisikal, isang bagay na hindi maaaring itago o burahin. Mabilis siyang nag-isip. Ang server room. Kung may pumasok doon, para manipulahin ang logs, dapat may record. Hindi sa computer, kundi sa lumang logbook ng security guard sa lobby. Ang isang bagay na napaka-low-tech, na walang sino man ang mag-iisip na tingnan. Nagdahilan siyang kailangang i-check ang mga ilaw sa hallway malapit sa server room. Kinaibigan niya ang gwardiya, inalok ng kape, at habang ito ay nakatalikod, mabilis niyang binuklat ang logbook. Ang kanyang puso ay kumabog ng mabilis habang binabasa niya ang mga entry. Hinanap niya ang petsa at oras bago ang system failure at doon, nakasulat sa malinaw na pagkakasulat ay ang kumpirmasyong kanyang hinahanap. 2:43 a.m. Serrano, Rafael. Server room access. Routine check. Si Rafael Serrano, ang taong nagkunwaring nakikisimpatya sa kanya. Ang taong naglagay ng harang sa system logs. Siya ang nasa server room ilang minuto lamang bago ang data ay misteryosong nawala at bago ang Maharlika ay bumigay. Isinara ni Sinag ang logbook. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig, hindi sa takot kundi sa galit. Naintindihan na niya ngayon, ang pagkasira ng Maharlika ay hindi aksidente. Ito ay isang atake. At si Likha Corpus, ang reynang nakaupo sa kanyang trono, ay hindi ang mang-aapi sa kwentong ito. Siya rin ay isang biktima at hindi niya ito alam. Ang pagkatuklas na yon ay nagbago ng lahat para kay Sinag. Hindi na ito tungkol sa pagpapatunay ng kanyang sariling galing. Isa na itong laban para sa katotohanan. Ngunit alam niyang nasa panganib siya. Si Rafael Serrano ay hindi isang simpleng vice-presidente. Siya ay tuso at makapangyarihan. Isang maling galaw lang at maaari siyang mawala na parang bula. Kailangan niya ng matibay na ebidensya, isang bagay na hindi maitatanggi. Ang logbook ay isang piraso ng puzzle, pero hindi ito sapat. Ang tunay na ebidensya ay nasa loob mismo ng makina. Gamit ang isang maliit na digital camera na kasing laki lang ng butones, kinuhanan niya ng litrato ang pahina ng logbook. Itinago niya ang kamera sa kanyang bulsa. Kailangan niyang mag-ingat. Mula sa sandaling iyon, bawat kilos niya ay binabantayan. Bumalik siya sa laboratorio na may bagong determinasyon. Kung ang software ay minanipula, malamang mayroon ding pisikal na ebidensya ng sabotahe. Kung ikaw ay magtatanggal ng data, sisiguraduhin mong ang pisikal na sira ay mahirap matuklasan o ituturo nito ang sisi sa iba. Inisa-isa niya ang bawat component hanggang sa marating niya ang harmonic resonance damper. Isang maliit, halos hindi pinapansin na piyesa na ang tanging trabaho ay i-absorb ang microvibrations mula sa makina. Dito niya narinig ang disonansya kanina. Kinuha niya ang isang high-precision caliper mula sa kanyang luma't pinag-ingatang toolkit. Sinukat niya ang kapal ng damper, 2.5 mm. Tama. Ngayon, sinukat niya ang mounting bolt at doon nakita niya ito. Ang bolt ay may sukat na 0.1 inches. Sa unang tingin, halos magkasing sukat sila, 2.5 mm at 0.1 inches na katumbas ng 2.4 mm. Ang pagkakaiba ay 0.04 mm
Mas manipis pa sa isang hibla ng buhok. Hindi ito mapapansin ng kahit sino. Ngunit sa isang makinang kasing sensitibo ng Maharlika, ang 0.04 bilbibom na iyon ay isang malaking siwang. Ito ang dahilan ng panginginig. Ang panginginig na iyon, sa paglipas ng panahon, ay nagdulot ng maliliit na error sa mga sensor na nag-trigger ng malalaking software conflict hanggang sa bumigay ang buong sistema. Ito ay isang obra maestra ng sabotahe. Napakatalino, napakatuso. Walang sino man ang hahanap ng problema sa isang tornilyo. Ang sino mang gumawa nito ay hindi lamang isang saboteur. Isa siyang henyo, isang henyo na may masamang intensyon at alam niya kung sino iyon. Habang hawak niya ang maliit na bolt, isang anino ang tumabon sa kanya. Ano na namang kalokohan yan, Aguinaldo? Ang boses ni Likha Corpus ay tumama sa kanya na parang latigo. Bumaba siya mula sa kanyang toreng garing. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng pagkainip. Pagod na siyang maghintay. Pagod na siyang manood. Naglalaro ka lang ba dyan? Tanong niya. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Wala ka bang balak gawin, kundi sukatin ang bawat tornilyo sa lugar na ito? Sa pagkakataong ito, hindi yumuko si Sinag. Humarap siya sa kanya. Ang kanyang mga mata ay kalmado, ngunit matatag. Sa isang kamay, hawak niya ang bolt na galing sa makina. Sa kabilang kamay, kinuha niya ang tamang bolt mula sa spare parts kit. Inilagay niya ang dalawa sa kanyang palad at inilahad ito kay Likha. Tingnan ninyo po, ma'am, sabi niya. Napakunot ang noo ni Likha, ngunit lumapit siya. Tiningnan niya ang dalawang tornilyo sa palad ni Sinag. Ano to? Pareho lang sila. Hindi po, sagot ni Sinag. Ang isa po ay metric, ang isa ay imperial. Halos magkasing laki, pero hindi eksakto. Ang maliit na espasyong nililikha nito ay nagdudulot ng high-frequency vibration na sumisira sa data integrity ng mga sensor. Napahinto si Likha. Ang kanyang isipan na sanay sa komplikadong mundo ng code at algorithms ay biglang napilitang harapin ang isang katotohanang napakapayak. Isang inhinyero ng software, nakalimutan niya na ang pundasyon ng lahat ng teknolohiya ay nasa pisikal na mundo pa rin. Nakaramdam siya ng isang kahiyaang hindi pa niya naramdaman noon. Tumingin siya mula sa mga tornilyo patungo sa mga mata ni Sinag. Sa unang pagkakataon, hindi isang maintenance guy ang nakita niya, kundi isang tao na may malalim na pag-unawa. Isang taong nakikita ang mga bagay na hindi niya nakikita. Ang katahimikan sa pagitan nila ay nabasag ng boses ni Sinag, mahina ngunit puno ng kahulugan. Ang problema ay hindi kung paano ayusin ito, ma'am. Huminto siya. Tinitigan siya ng diretso sa mata. Hinahayaang lumubog ang bigat ng kanyang susunod na sasabihin. Ang tanong ay, sino ang sadyang sumira nito? Ang mga salitang yon ay tumama kay Likha na parang kidlat. Sabotahe. Ang ideya ay napakabigat, napaka-imposible. Ngunit sa paraan ng pagkakasabi ni Sinag, sa ebidensyang hawak nito sa kanyang palad, alam ni Likha sa kaibuturan ng kanyang puso na nagsasabi ito ng totoo. Ang tanong ni Sinag ay umalingaw-ngaw sa isipan ni Likha, paulit-ulit. Kahit matagal nang umalis ang lalaki sa laboratorio, sino ang sadyang sumira nito? Sabotahe. Isang ahas sa loob ng kanyang paraiso. Isang traidor sa kanyang kaharian. Ang ideya ay nakakasuklam, ngunit sa isang iglap, tila binuksan nito ang isang pinto sa kanyang isipan na matagal na niyang isinara. Noon din, bumalik siya sa kanyang opisina at ikinandado ang pinto. Umupo siya sa dilim, ang tanging liwanag ay mula sa kanyang computer. Kung totoo ang sinasabi ni Sinag, iisa lang ang maaaring gumawa nito. Isang taong may sapat na kaalaman, may sapat na access, at may motibo para pabagsakin siya. Ang kanyang isip ay agad na napunta kay Rafael Serrano. Si Rafael, ang kanyang kanang kamay, ang kanyang tagapayo.
Ang taong pinagkakatiwalaan niya ng lubos sa loob ng maraming taon. Imposible, ngunit ang pagdududa, minsang maitanim, ay parang isang ugat na gumagapang at sumisira sa lahat ng pundasyon. Sinimulan niyang balikan ang lahat, mga pulong, mga desisyon, mga pag-uusap. Naalala niya ang araw na nagdesisyon silang gamitin ang hardware mula sa Germany. Si Rafael ang pinakamatinding nagtulak nito, sinasabing mas superior daw ang kalidad. Naalala niya ang mga pagkakataong pinipilit siya ni Rafael na maging mas mahigpit, mas tyrannical. Kailangan nilang matakot sa iyo, Leah. Respect comes from fear. Iyon ba ay payo o isang paraan para ihiwalay siya sa kanyang mga empleyado? Naalala niya ang mismong pulong kung saan niya hinamon si Sinag. Si Rafael ang bumulong sa kanya. Si Rafael ang nagbigay sa kanya ng ideya. Si Rafael ang nagtulak sa kanya sa bingit ng kahihiyan. Naramdaman ni Likha ang panlalamig ng kanyang sikmura. Ang bawat alaala ay isang piraso ng puzzle na bumubuo sa isang larawan ng kataksilan. Ang kanyang pinagkakatiwalaang kaibigan ay maaaring ang kanyang pinakamatinding kaaway. Kailangan niya ng patunay. Gamit ang kanyang administrative access, binuksan niya ang mga personal na file at email ni Rafael. Ginamit niya ang isang lihim na software na siya mismo ang gumawa, isang keylogger na kaya niyang i-install ng malayuan. Isang bagay na ginagamit niya para bantayan ang kanyang mga top executive. Ngayon, gagamitin niya ito para manghuli ng isang traidor. Habang ginagawa niya ito, isang tawag ang pumasok sa kanyang telepono. Isang hindi rehistradong numero. Nag-atubili siya, ngunit sinagot din. Ma'am Corpuz. Isang boses na pamilyar ang narinig niya, si Sinag. Paano mo nakuha ang numero ko? Tanong ni Likha. Ang kanyang boses ay matigas pa rin, ngunit wala na ang dating pangungutya. Hindi na po yan mahalaga, sagot ni Sinag. May solusyon na ako sa problema. Napahinto si Likha. Ano? Ang kailangan lang ay isang custom-made resonance damper. May kilala akong gumagawa nito sa Quiapo. $50 lang ang halaga. Pero ano? Kailangan po nating mag-ingat, sabi ni Sinag. Kung malaman ng kung sino man ang gumawa nito na malapit na nating maayos, baka gumawa siya ng mas masahol pa. Huwag po kayong magtitiwala kahit kanino. Ang babala ni Sinag ay tila isang kumpirmasyon sa kanyang mga hinala. Nasaan ka? Tanong ni Likha. Papunta na po ako. Magkita tayo sa laboratorio sa loob ng 1 oras. At ma'am, dalhin ninyo lang ang mga taong mapagkakatiwalaan ninyo. Yung sigurado kayong hindi kayo tatalikuran. Ibinaba ni Likha ang telepono. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Sa buong Hiraya Innovations, sa libu-libong empleyado niya, sino ang mapagkakatiwalaan niya? Ang kanyang isip ay blanko. Napatingin siya sa kanyang computer screen. Isang bagong email ang pumasok sa inbox ni Rafael. Galing ito sa isang miyembro ng Board of Directors. Ang subject, Agenda for Friday's Emergency Meeting. Binuksan niya ito at ang kanyang hininga ay tila ninakaw. 1. Review of the Maharlika Engine Crisis. 2. Performance Evaluation of CEO Likha Y. Corpus. 3. Motion for a vote of no confidence. Ang lahat ay nagiging malinaw. Ang sabotahe sa makina ay hindi lamang para sirain ang kontrata sa mga Germans. Ito ay isang kudeta, isang plano para patalsikin siya sa sarili niyang kumpanya. Sakto namang pumasok si Rafael sa kanyang opisina, hindi na kumatok. Ang kanyang mukha ay puno ng pekeng pag-aalala. Leah, are you okay? Narinig ko ang balita. Emergency meeting daw. Huwag kang mag-alala. Sabi niya, ipinatong ang kamay sa kanyang balikat. I'm here for you. I will defend you. Tiningnan ni Likha ang kamay sa kanyang balikat. Pagkatapos ay tumingin siya sa mga mata ni Rafael. Ngayon, sa likod ng maskara ng pagkakaibigan, ang nakikita na lang niya ay ang malamig at kalkuladong tingin ng isang ahas.
Ngumiti siya, isang ngangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Salamat, Rafael. I knew I could count on you. Ngunit sa kanyang isip, isang pangako ang kanyang binitawan. Tapos ka na. Isang oras ang lumipas. Ang laboratorio, na karaniwang maingay at puno ng tao, ay halos walang laman. Sinunod ni Likha ang payo ni Sinag. 2 tao lang ang kasama niya. Si Aling Martha, ang matandang head of operations, na kasama na niya mula pa noong nagsisimula pa lang ang Hiraya. At si Leo, isang batang-batang security analyst na utang na loob ang buhay kay Likha matapos nitong pag-aralin ng kanyang mga kapatid. Sila ang mga taong tapat hindi dahil sa pera, kundi dahil sa utang na loob at respeto. Dumating si Sinag, hindi na nakasuot ng uniforme. Ang dala niya ay ang kanyang lumang toolbox at isang maliit na brown paper bag. Walang bakas ng takot o pag-aalinlangan sa kanyang mukha. Tila isa siyang siruhano na papasok sa operating room. Ito na po, sabi niya. Inilabas mula sa supot ang isang maliit na piraso ng metal. Ito ang custom-made resonance damper. Simple, walang gikintab, ngunit gawa sa perpektong sukat at materyales. $50? Hindi makapaniwalang tanong ni Aling Martha. Isang buwan tayong nagbabayad sa mga consultant mula sa Amerika ng $10,000 kada araw para lang pala sa isang piyesang $50. Ngumiti lang si Sinag. Lumapit siya sa Maharlika engine. Ang makina ay tila isang natutulog na higante, tahimik at malamig. Sa ilalim ng mga mapanuring mata ni Likha, Aling Martha at Leo, sinimulan ni Sinag ang kanyang trabaho. Ang kanyang mga kamay ay gumalaw ng may kahusayan at katiyakan, walang nasayang na kilos. Bawat pagpihit ng screwdriver, bawat pag-alis ng panel ay ginawa ng may ingat at paggalang sa makina. Ang problema, nagsimula siyang magpaliwanag habang nagtatrabaho, ang kanyang boses ay kalmado at malinaw. Ay hindi nakikita sa code, nasa vibration frequency. Ang German hardware ay ginawa para gumana sa 50 Hz, ang standard sa Europe. Ang software natin na nakabase sa US standards ay nagka-calibrate sa 60 Hz. Ang maliit na pagkakaibang yan ay lumilikha ng harmonic distortion. Huminto siya at lumingon sa kanila. Isipin niyo na lang na 2 tao ang kumakanta ng parehong kanta, pero bahagyang wala sa tono ang isa. Sa simula, hindi mo mapapansin, pero habang tumatagal, ang maliit na disonansya ay nagiging ingay. At ang ingay na yan ang unting sumisira sa pandinig ng mga sensor hanggang sa ang buong sistema ay nag-crash dahil sa maling data. Namangha si Likha. Ang paliwanag ni Sinag ay napakasimple ngunit napakatalino. Hindi ito isang bagay na mababasa sa manual. Ito ay isang bagay na nauunawaan lamang ng mga taong tunay na nakikinig sa makina. Maingat niyang inalis ang maling tornilyo at ang lumang damper. Pagkatapos, ipinalit niya ang bagong pyesa. Tamang-tama ang lapat nito na parang ito talaga ang nawawalang piraso ng puzzle. Nang matapos siya, huminga siya ng malalim. Handa na po. Ang lahat ay napatingin sa control panel. Ang kapaligiran ay biglang naging napakabigat. Ito na ang sandali ng katotohanan. Ang kapalaran ng €100 milyong na kontrata, ang kinabukasan ng Hiraya Innovations at ang mga karera nilang lahat ay nakasalalay sa isang pindot. Tumingin si Sinag kay Likha. Kayo na po ang mag-reboot ng system, ma'am. Nag-alinlangan si Likha. Paano kung hindi gumana? Paano kung ito na talaga ang katapusan? Ang kanyang daliri ay nanginginig habang iniaangat niya ito patungo sa malaking berdeng butones. Ang kanyang mga mata ay nagsalubong sa mga mata ni Sinag. Sa mga matang yon, wala siyang nakitang pag-aalinlangan. Tanging tiwala. Huminga siya ng malalim at pinindot ang butones. Busy's T. Isang tunog ng kuryente ang maririnig. Ang mga ilaw sa panel ay kumislap. Ang screen na dating nagpapakita ng nakakatakot na pulang
system failure, ay naging itim. Sa loob ng ilang segundo, na tila isang kawalang hanggan, walang nangyari. Nagsimulang manlumo si likha. At pagkatapos, whoosh! Isang mahinang ugong ang narinig mula sa loob ng makina. Ang mga indicator lights ay isa-isang naging kulay berde. Sa malaking screen, lumitaw ang mga salitang matagal na nilang gustong makita. System online. All parameters nominal. Gumana ito. Isang malaking hininga ng ginhawa, ang pinakawalan ng lahat. Si Aling Martha ay napahawak sa kanyang dibdib habang si Leo ay napasuntok sa hangin. Ngunit si Likha ay hindi gumalaw. Ang kanyang mga mata ay nakatutok kay Sinag, ang maintenance guy, ang lalaking kanyang hinamak at ipinahiya sa harap ng lahat. Ang lalaking nagligtas sa kanyang kumpanya gamit ang talino, karanasan at isang $50 na piyesa. Isang nangiti ang unti-unting gumuhit sa kanyang labi. Isang tunay na ngiti, ang una sa loob ng napakatagal na panahon. Sinag, sabi niya. Ang kanyang boses ay halos isang bulong. Hindi ko alam kung paano. Hindi na niya natapos ang kanyang sasabihin. Biglang bumukas ang pinto ng laboratorio. Ang kanyang executive assistant ay humahangos na pumasok. Ang muka ay putalang-putla. "Ma'am!" Sigaw nito, halos hindi makahinga. "Ma'am, pinatawag po ng board ang isang emergency meeting. Ngayon na po. Ang agenda, ang pagpapatalsik sa inyo sa pwesto." Ang nangiti sa mukha ni Likha ay naglaho. Ang tagumpay ay naging abos sa kanyang bibig. Huli na ba ang lahat? Ang balita ng emergency board meeting ay parang isang malamig na hampas ng hangin na dumapo sa mainit na tagumpay ng Maharlika engine. Sa isang iglap, ang euphoria ay napalitan ng pait. Hindi pa man natatapos ang kanilang pagdiriwang, isang bagong labanan na ang naghihintay kay Likha. Huli na ba ang lahat? Bulong ni Aling Martha, ang kanyang mukha ay puno ng pangamba. Tiningnan ni Likha ang screen kung saan nakikita ang gumaganang makina. Gumana ito. Nailigtas niya ang Hiraya. Ngunit ang kanyang sarili, may ililigtas pa ba niya? Hindi pa, sagot ni Sinag. Ang kanyang boses ay matatag. Lumapit siya kay Likha. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang determinasyong ngayon lang nakita ni Likha. "Ma'am, kailangan nating magmadali. Dalhin ninyo to." Inabot ni Sinag kay Likha ang isang maliit na USB drive. Ito ay isang generic na USB, walang tatak, walang nakasulat. Ngunit ang laman nito ay maaaring bumagos sa lahat. Ipakita nyo lang ito kapag oras na. Kapag feeling na nyo wala na kayong kakampi. Tinitigan ni Likha ang USB. Ang tiwala ni Sinag ay tila isang tanglaw sa dilim ng kanyang pagdududa. Walang salita. Tumango lamang si Likha. Nagmadali silang nagtungo sa boardroom. Bawat hakbang ay tila isang paglakad sa patibong. Sa isipan ni Likha, nilalaro niya ang mga posibleng mangyari. Ang mga miyembro ng board, mga taong pinagkatiwalaan niya, mga taong pinayaman niya, ay ngayon ay magiging hukom niya. Nang marating nila ang boardroom, nakita niya ang malaking mesa. Sa bawat upuan, naroon ang mga miyembro ng board. At sa sentro, nakaupo si Rafael Serrano. May isang nangiting hindi makatarungan sa kanyang mga labi. Ang mga mata nito ay kumikislap sa tuwa. Ang mga miyembro ng board ay may kanya-kanya ng mga dokumento sa harap nila. Lahat ay mukhang seryoso. Ang iba ay may halong awa. Ngunit sa likod ng awa, naramdaman ni Likha ang paghuhusga. Pumasok si Likha, nakataas ang noo. Kahit gumuho na ang mundo sa paligid niya, nanatili siyang matikas. Sumunod sina Aling Martha at Leo at naupo sa mga upuan sa dulo ng mesa. Si Sinag naman ay nanatili sa labas ng pinto. Tila isang gwardiya. Nagsalita ang chairman, isang matandang lalaki na nagngangalang Mr. Salvador. "Miss Corpus, salamat sa pagdalo. Bilang chairman mayroon akong tungkuling tiyakin.
ang katatagan ng Hiraya Innovations. Tumingin si Rafael kay likha at pagkatapos ay nagsalita. Ang kanyang boses ay puno ng pakunwaring kalungkutan. It is with a heavy heart, Mr. Chairman, that I must present my findings. Ang kumpanya po ay nasa kritikal na estado dahil sa sunod-sunod na maling desisyon at kawalan ng pagpaplano. Sinimulan ni Rafael ang kanyang presentasyon. Bawat slide ay isang listahan ng mga pagkukulang ni likha, ang mga pagbagsak sa stock market na hindi naman niya kasalanan, ang mga nawalang deal na resulta ng pandaigdigang krisis, at ang pinakamalaking huli sa lahat, ang kabiguan ng Maharlika engine. Ang bawat salita ay isang bala na tumatama sa puso ni likha. Ang lahat ng hirap niya, ang kanyang mga sakripisyo, ay ngayon ay binabaluktot para maging ebidensya laban sa kanya. Sa loob ng 6 na linggo, patuloy ni Rafael, ang kanyang tinig ay masidhing. Ang Maharlika engine ay hindi gumana. Nawala ang ating tiwala sa mga German investors. Ang stock price ay bumaba at ang reputasyon ng Hiraya ay nabahiran. Narinig ni likha ang kanyang sarili na huminga ng malalim. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang ipagtanggol ang kanyang sarili. Ngunit alam niyang hindi pa ito ang tamang oras. Kailangan niyang maghintay. Kahit na ngayon ay may balita na gumana na raw ang makina, patuloy ni Rafael, ito ay resulta lamang ng isang band-aid solution na gawa ng isang maintenance personnel. Ito ay pansamantala at hindi professional. Hindi ito ang standard ng Hiraya Innovations. Isang ngisi ang kumalat sa kanyang mukha. Kaya Mr. Chairman, I move for a vote of no confidence against CEO Likha Corpus. Naniniwala po ako na oras na para magkaroon tayo ng bagong liderato na kayang ibalik ang tiwala ng mga investors at ng publiko. Ang mga miyembro ng board ay nagkatinginan. Walang sino man ang nagsalita. Ang kapaligiran ay mabigat sa pag-asa at takot. Ang bawat isa ay tila naghihintay ng huling hantungan. Tumingin si Rafael kay likha. Ang kanyang mga mata ay parang nagsasabi, "Talo ka na." Kinuha ni likha ang USB drive mula sa kanyang bulsa. Ang kanyang kamay ay nanginginig, ngunit ang kanyang puso ay nagsisimulang tumibok ng mas malakas, hindi sa takot, kundi sa galit. Mr. Chairman, sabi niya, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Bago tayo magsimula sa botohan, maaari ko po bang ibahagi ang isang huling desisyon na ginawa ko para sa kumpanya? Ang tingin ng bawat miyembro ng board ay nakapako kay likha. Ang nangisi sa labi ni Rafael ay bahagyang nawala. May kakaiba sa mga mata ni likha. Isang kalmadong lakas na hindi niya nakita noon. Isang huling desisyon? Tanong ni Mr. Salvador, ang chairman. Ano yon, Miss Corpus? Walang imik. Isinaksak ni likha ang USB drive sa port ng projector. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, ngunit kontrolado. Nagbago ang imahe sa screen. Mula sa presentasyon ni Rafael, biglang lumitaw ang isang screenshot. Ito ang pahina ng security logbook na malinaw na nagpapakita ng pangalan ni Rafael Serrano at ang oras ng kanyang pagpasok sa server room, ilang minuto bago ang insidente ng Maharlika engine. Isang bulong ang kumalat sa silid. Si Rafael ay nanigas sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay biglang namutla. Mr. Chairman, mga kasamahan, nagsimula si likha. Ang kanyang boses ay malakas at malinaw, umaalingaw-ngaw sa silid. Hindi isang aksidente ang pagkasira ng Maharlika engine. Ito ay isang sinadyang gawa ng sabotahe. Tumingin siya kay Rafael, ang kanyang mga mata ay matalim na parang talim ng espada. At ang mastermind ay walang iba, kundi ang ating Vice President, si Rafael Serrano. Lia, ano ang sinasabi mo? Tanong ni Rafael, ang kanyang boses ay nanginginig. Nababaliw ka na ba? Nasisiraan ka na ba ng bait? Ngunit hindi siya pinansin ni likha. Ipinagpatuloy niya ang presentasyon.
Lumitaw sa screen ang isa pang slide, isang detalyadong technical analysis na ipinaliwanag ni Sinag. Pinapakita nito ang eksaktong pagkakaiba ng metric at imperial bolts, ang harmonic distortion na nilikha nito at ang connection nito sa software calibration. Ang tornilyo, sabi ni Likha, isang tornilyong nagkakahalaga ng ilang sentimo ang ginamit para sirain ang isang makinang nagkakahalaga ng $2 milyong. Hindi ito isang simpleng pagkakamali, Mr. Chairman. Ito ay isang sadyang paggamit ng engineering know-how upang lumikha ng isang depekto na halos imposibleng matuklasan na ang layunin ay pahinain ang aking pamumuno at patalsikin ako. Pagkatapos, lumitaw sa screen ang huling slide. Ito ang pinakamatinding bomba. Mga screenshot ng mga email mula sa internal system ni Rafael, mga email sa ilang miyembro ng board na nagpaplano ng vote of no confidence bago pa man masira ang Maharlika. Mga email kung saan niya sinisiraan si Likha at ibinabalangkas ang kanyang planong agawin ang kumpanya. Nagitla ang buong board. Hindi sila makapaniwala sa kanilang nakikita. Ang ilan ay tumingin kay Rafael na ngayon ay pawis na pawis. Ang kanyang mukha ay parang inuubos na ng dugo. Kasama rin po dyan, patuloy ni Likha. Ang kanyang boses ay mas malalim na ngayon. Ang pilit na pagmamanipula ni Mr. Serrano sa aking mga desisyon. Ang pagtulak niya sa akin na gumawa ng mga desisyon na maghihiwalay sa akin sa aking mga empleyado at ang paggamit niya ng bawat pagkakataon upang sirain ang aking reputasyon. Tumayo si Rafael. Ang kanyang upuan ay tumumba sa likuran. Lia, kalokohan yan. Gawa-gawa mo lang yan para iligtas ang sarili mo. Ngunit huli na ang lahat. Biglang bumukas ang pinto ng boardroom. 2 pulis ang pumasok, kasama si Sinag Aguinaldo. Hawak ni Sinag ang isang file na naglalaman ng kanyang detalyadong ulat at ang forensic analysis ng mga na-recover na data logs. Mr. Rafael Serrano, sabi ng isa sa mga pulis, mayroon po kaming warrant of arrest para sa inyo. Kayo po ay inaakusahan ng economic sabotage at attempted corporate espionage. Hindi ako, sigaw ni Rafael. Sinubukang tumakbo, ngunit huli na ang lahat. Mabilis siyang pinigil ng mga pulis. Habang sinasapo siya palabas, tumingin siya kay Likha. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamuhi. Hindi pa tayo tapos, Lia. Sigaw niya siya. Malalaman mo kung sino talaga ako. Ngunit hindi na siya pinansin ni Likha. Tumayo siya sa harap ng board. Ang kanyang puso ay nabunutan ng tinik. Ang katotohanan ay lumabas na. Ang katarungan ay nananaig. Ngunit ang tagumpay ay may kaakibat na kapaitan. Ang lahat ng nangyari, ang lahat ng labanan, ang lahat ng sakit ay nagpakita sa kanya ng isang katotohanan na hindi niya matatanggap. Ang kanyang pagiging reyna ay nagdulot ng kapahamakan. Tumingin siya sa bawat miyembro ng board. Nakita niya ang mga mukha nilang puno ng pagkabigla, kahihiyan at paggalang. Ngunit ang paggalang na yon ay hindi sapat. Huminga siya ng malalim. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Mr. Chairman, mga kasamahan sa board, salamat sa inyong tiwala. Ang Maharlika engine ay gumagana na. Ang Hiraya Innovations ay ligtas na. Ngunit, patuloy niya, ang mga pangyayaring ito ay nagbukas ng aking mga mata. Ang aking pamumuno ay nailangan ng pagbabago. Ang aking pagkatao ay kailangan ng pagbabago. Tumingin siya kay Sinag na nakatayo sa labas ng pinto at pagkatapos ay sa mga miyembro ng board. Kaya, sa aking huling desisyon bilang CEO ng Hiraya Innovations, ako po ay magre-resign. Isang malaking, nakakabinging katahimikan ang bumalot sa silid. Ang lahat ay nakatulala, hindi makapaniwala sa kanyang sinabi. Ang reyna ay bumababa sa kanyang trono. Ang desisyon ni Likha na magbitiw ay kumalat sa buong Hiraya Innovations na parang isang alon. Ngunit sa pagkakataong ito,
Hindi ito tsismis ng pagkapuot, kundi isang halo ng pagkabigla at paggalang. Ang reynang minsan nilang kinatatakutan ay bumaba sa kanyang trono ng may dignidad matapos niyang iligtas ang kanyang kaharian. Makalipas ang ilang linggo, ang kumpanya ay unti-unting bumalik sa normal. Si Rafael ay nasa piitan, naghihintay ng mga kaso. Ang Maharlika engine ay gumagana ng perpekto, nagdala ng milyon-milyong bagong kontrata, at sa isang hindi inaasahang pagbabago, si Sinag Aguinaldo, ang dating maintenance guy, ay itinalaga bilang bagong head of diagnostic engineering. Ngunit sa kabila ng lahat ng tagumpay, may kung anong bahagi ng puso ni Sinag ang nanatiling malungkot. Ang opisina niya ngayon ay malaki, moderno at may tanawin ng syudad. Ang kanyang mga empleyado ay nirerespeto siya. Ngunit ang bawat papuri ay tila walang laman. Ang bawat tagumpay ay tila may kulang. Ang kulang ay si Likha. Hindi niya ito nakita mula ng araw ng board meeting. Narinig niya ang mga balita na nag-iisa ito sa bahay, tahimik na nagpapagaling. Ang kanyang dating assistant, si Leo, ay nagkuwento na nag-donate daw ito ng malaking halaga sa charity at nagsimulang tumulong sa mga komunidad. Isang hapon, hindi na kinaya ni Sinag. Kailangan niyang makita ito. Hindi bilang CEO at empleyado, hindi bilang hamon at hamonado, kundi bilang dalawang taong nakatagpo ng katotohanan sa gitna ng kaguluhan. Natagpuan niya si Likha sa lumang opisina nito, na ngayoy malinis na at halos walang gamit. Nakaupo ito sa sahig, sa tabi ng isang kahon ng mga lumang litrato, habang inaalis ang huling frame ng larawan ng Hiraya Innovations sa dingding. Ang kanyang suot ay isang simpleng puting t-shirt at maong, malayo sa mga baluting blazer na kanyang sinusuot dati. "Ma'am Likha?" Mahinang tawag ni Sinag. Nagulat si Likha. Dahan-dahan siyang lumingon at sa unang pagkakataon, nakita ni Sinag ang tunay na Likha. Walang makeup, walang maskara ng kapangyarihan, tanging isang babaeng may mga mata na puno ng pagod, ngunit meron ding kakaibang kapayapaan. "Sinag," sabi niya. Ang kanyang boses ay mahina, halos bulong. "Anong ginagawa mo rito? Gusto ko lang malaman kung..." "Okay po kayo," sagot ni Sinag, umupo sa sahig sa kanyang tapat. Isang mahabang katahimikan ang bumalot sa kanila. Ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng hangin mula sa aircon. "Okay na ako, Sinag," sabi ni Likha, tumingin sa mga litrato sa kahon. "Mas okay kaysa sa dati. Hindi ko alam na napakabigat pala ng corona." Nagbahagi sila ng mga kwento. Si Likha ay nagkwento tungkol sa kanyang pagkabata, ang gutom, ang kahihiyan sa pagiging mahirap, at ang takot na bumalik doon. "Akala ko," sabi niya, "ang pera at kapangyarihan ang magbibigay sa akin ng seguridad. Ngunit ang totoo, mas nagkulong lang ako sa isang gintong hawla." Si Sinag naman ay nagkwento tungkol sa kanyang karanasan sa nakaraang kumpanya, ang pagiging sinisi sa isang pagkakamaling hindi niya ginawa, at ang sakit ng pagkawala ng kanyang karera. "Dahil doon," sabi niya, "ayaw ko nang lumantad. Gusto ko lang ng tahimik na buhay. Pero ikaw, binigyan mo ako ng lakas para lumaban ulit." Sa bawat kwento, ang pader sa pagitan nila ay unti-unting nagiba. Hindi na sila CEO at maintenance guy. Hindi na sila ang hamon at ang hamonado. Sila ay sina Lia at Sid, dalawang pusong nasugatan, dalawang taong may natuklasang halaga sa bawat isa. "Naalala mo pa yung hamon ko sa'yo, Sinag?" tanong ni Likha. Isang bahagyang nangiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang nangiting ito ay iba. Walang panunuya, walang pangiinsulto, tanging kaligayahan. Tumingin si Sinag sa kanyang mga mata. "Oo naman po, ma'am. Ang sabi ko, kung maayos mo ang Maharlika, pakakasalan kita," paalala niya. "Ayon sa board, naayos mo nga at lalong nailigtas mo ang kumpanya." Umusog si Likha palapit kay Sinag.
Ang distansya sa pagitan nila ay nawala. Siguro, kailangan kong tuparin ang pangako ko, sabi niya, at ang mga mata niya ay nagpapahiwatig ng isang kuryosidad at pag-asa. Ang puso ni Sinag ay tumalon. Hindi ito ang paraan na naisip niya. Hindi ito sa harap ng libo-libong tao, puno ng galit at paghihiganti. Ito ay sa isang tahimik na opisina sa pagitan ng mga bakas ng kanyang nakaraang kapangyarihan kung saan sila ay nagkita bilang pantay. Ngumiti siya. Ang kanyang nangiti ay totoo. Mainit. Hindi na po kayo ang CEO, ma'am, sabi niya. Kaya hindi na po kayo obligado. Pero, kung gusto niyo po akong ayusin ulit, baka may kasama pa po kayong sirang radyo sa kapihan ni Lolo. Nagtawanan sila. Ang tawa ni Likha ay parang musika, isang tunog na hindi narinig ni Sinag mula rito. Tumayo si Likha at tumayo rin si Sinag. So, sabi ni Likha, tumingin sa labas ng bintana, sa bustling city. Saan mo ba gustong magkita? Sa isang mamahaling restaurant? Sa isang resort? Tumingin si Sinag sa kanya. May naiwan pa po akong sirang radio sa kapihan ni Lolo. Gusto niyo po bang tulungan akong ayusin? Ngumiti si Likha. Isang malawak na ngiti. Sige, gusto ko yan. Naglakad silang palabas ng opisina. Pagdating sa elevator, huminto si Likha. Tumingin siya kay Sinag. Magkita tayo sa kapihan ni Lolo? Tanong niya. Ang kanyang mga mata ay nagniningning na parang mga bituin. Ang kanyang boses ay puno ng hiyop. Ito ay hindi na utos. Ito ay isang imbitasyon. At para kay Sinag, iyon ang pinakamagandang imbitasyon na kanyang natanggap. Makalipas ang ilang linggo, ang kapihan ni Lolo ay mas masigla kaysa dati. Ang amoy ng sariwang kape at ang tunog ng mga lumang radyo na inaayos ay pumupuno sa maliit na espasyo. Ngunit sa araw na ito, may kakaibang liwanag ang pumasok sa pinto. Si Likha Corpus. Ngayon, siya ay si Lia. Nakasuot ng simpleng floral dress at sandals, malayo sa kanyang dating corporate attire. Ang kanyang mukha ay walang makeup, ngunit ang kanyang mga mata ay mas nagniningning kaysa dati. Ang kanyang aura ay hindi nakapangyarihan at pagkasuklam, kundi kapayapaan at pag-asa. Kumusta, Sid? Bati niya. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Lia, sagot ni Sinag. Ang kanyang puso ay tumatalon. Hindi pa rin siya sanay sa pagtawag nito sa kanyang palayaw. Sa init ng boses nito. Umupo si Lia sa isang bakanteng upuan sa harap ng workbench. Sa ibabaw ng mesa ay isang lumang radyo na may baluktot na antena. Ang proyekto nilang iniwan. So, sabi ni Lia, kinuha ang isang screwdriver. Ito ba ang sinasabi mong sirang radio? Sa tingin ko, kaya ko to. Ngumiti si Sinag. Kaya mo yan. Ang kailangan lang ay pasensya at pakikinig. Habang magkasama silang nag-aayos ng radio, ang kanilang mga kamay ay paminsan-minsan ay nagtatama. Bawat pagdikit, isang kuryente ang dumadaloy sa pagitan nila. Hindi na ito ang tensyon ng away, kundi ang simula ng isang pag-ibig na matagal nang naghihintay na mahayag. Alam mo, Sid, nagsimula si Lia habang inaayos ang isang maliit na wire. Ang tagal kong hinabol ang mga bagay na akala ko ay magpapasaya sa akin. Ang kapangyarihan, ang pagkilala, ang mga diploma. Pero sa huli, ang lahat ng yon ay nagkulong lang sa akin. Ginawa akong isang taong hindi ko naman kilala. Ako rin po, sagot ni Sinag. Nawalan ako ng tiwala sa sarili at sa mga pangarap ko. Nagtago ako sa trabaho ng pagiging maintenance. Pero ikaw, kahit sa pinakamalalim na paghihirap mo, pinakita mo sa akin na may halaga pa rin ang laban, na may halaga pa rin ang pagtindig para sa katotohanan. Nang matapos nila ang radio, maingat itong inilagay ni Sinag sa mesa. Pinindot niya ang power button. Crackle! Weird! At pagkatapos, isang malinaw na tunog ng musika ang lumabas.
Isang lumang OPM love song. Nagkatinginan sila at sabay silang ngumiti. Ang kanilang mga puso ay puno ng kagalakan. So ano na ang plano mo, Leah? Tanong ni Sinag habang umiinom sila ng kape na gawa niya. Gusto kong magsimula ng sarili kong venture, sagot ni Leah. Hindi na isang malaking korporasyon, isang maliit na tech hub na nakatutok sa sustainable at accessible na teknolohiya para sa mga ordinaryong Pilipino. Sa pagkakataong ito, hindi para sa pera o kapangyarihan, kundi para sa tunay na pagbabago. Maganda yan, sabi ni Sinag. Ako na naman tinatanggap ko ang posisyon sa Hiraya, pero ipinangako ko sa sarili ko na babaguhin ko ang kultura. Walang titingnan sa degree, kundi sa talento. Walang magmamaliit sa kahit sino. Itatayo ko ang isang engineering team na nirerespeto ang bawat isa, katulad ng itinuro sa akin ng lolo ko. At paano naman ang pangako ko sa'yo? Tanong ni Leah, ang kanyang mga mata ay nagniningning. Ngumiti si Sinag. Sa pagkakataong ito, Leah, hindi na ito hamon, hindi na ito pusta. Kung magpapakasal tayo, ito ay dahil sa pag-ibig, dahil sa paggalang, dahil sa pag-unawa sa isa't isa. Inabot ni Leah ang kanyang kamay at marahang hinawakan ng kamay ni Sinag sa ibabaw ng mesa. Ang init ng kanyang palad ay lumukob sa kanya. Kung ganoon, sabi ni Leah, hindi ko na kailangan ng singsing o ng isang malaking kasal. Ang kailangan ko lang ay ikaw at ang kape mo. Nagtawanan sila. Ang kapihan ni Lolo, ang maliit na santuaryong puno ng lumang gamit, ay naging saksi sa simula o isang bagong pag-ibig. Isang pag-ibig na hindi itinatayo sa pundasyon ng yaman o posisyon, kundi sa matibay na haligi ng paggalang, pag-unawa, at ang kakayahang makita ang tunay na halaga sa likod ng bawat maskara. Ang tunay na hiraya, ang bunga ng pag-asa at pangarap, ay hindi pala isang korporasyon, kundi ang dalawang pusong iyon na nagkasama at sa wakas ay natagpuan ang kanilang tunay na lugar sa mundo. At dito po nagtatapos ang kwento nila, Leah at Sid. Isang paglalakbay na nagturo sa atin na ang tunay na pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa saya at kilig, kundi tungkol din sa tapang na harapin ang ating mga takot, sa lakas na bumangon mula sa pagkakamali, at sa pananampalatayang mayroong liwanag kahit sa pinakamadilim na kabanata ng ating buhay. Ito ang aral na sana ay baunin ninyo sa inyong mga puso, na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa kanyang posisyon o yaman, kundi sa kanyang puso at sa kanyang kakayahang magmahal at umunawa. Taos-puso po akong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at sa pagbibigay ninyo ng pagkakataon na samahan kayo sa bawat emosyon, sa bawat tawa, luha at pag-asa. Nais ko pong marinig ang inyong saloobin. Anong bahagi ng kwento ang pinakatumatak sa inyo? At anong uri naman ng mga kwento ng pag-ibig ang nais ninyong marinig? Mula sa amin sa mga susunod na araw, i-comment nyo lang po sa ibaba dahil napakahalaga ng inyong boses sa amin. At syempre, hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, isang pindot lang po sa like button ay malaking bagay na. I-share na rin ninyo sa pamilya at mga kaibigan. At kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, ngayon na po ang tamang panahon para maging bahagi ng ating pamilya. Huwag kalimutang i-click ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Muli, ako po ang inyong lingkod, nag-iiwan ng isang paalala. Ang bawat puso ay may sariling kwento at ang bawat kwento ay may aral na naghihintay. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.